Yon, kumusta mga kabuto? Welcome nga pala sa aking walang kakwenta-kwentang channel! Pag-uusapan nga pala natin ngayon meron ba tayong dapat pag-usapan? Meron! Ito ay ang 10 uri ng katrabaho mo na ayaw mong maging sila. Marami kang may encounter na uri o klase ng mga katrabaho Pero para sa akin, ito yung top 10. So ano, simulan na natin! Game! Una, sa trabaho, unang susulpot ang mga tamarindo o tamarindo. In short, mga tamad. Actually, wala naman talagang tamad. Ang marami, mga tinatamad. Diba? Yung mentalidad ba na nandyan na yung trabaho, sasabihin pa, mamaya na yan. Manyanabit ba? Ganyan. Ganyan yung mga yan. Hanggang sa buong araw, patatapos na lang ang araw, hindi siya naging productive. Tapos, hanggang sa makakasanayan niya na yan. Araw-araw na niyang gagawin yan. Kasi, hindi nasisita Sinasamantala niya yung mga ganong klase ng technique pag walang nakatingin. Ayos ba yun? Pangalawa, ito malupit. Mga GGSS. Pagsasama-samahin na natin yung nasa utak nyo. Una, papasok dyan, gwapong-gwapo sa sarili. Gandang-ganda sa sarili. Meron din sa trabaho niyan. Pero ang isa pa, galing na galing sa sarili. Yari ka pa, nagkwento yan. Lahat na pagtrabahuan niya, lahat na pagdaanan niya, lahat alam niya. Yung isa, lahat nakarelasyon niya. Lahat na klase yata karelasyon niya. Kasi nga, gwapong-gwapo sa sarili, gandang-ganda sa sarili. Pero pag nagtrabaho na, hindi naman pala ganun kagaling. Tatanungin lang din sa'yo. Bes ka din no? Magaling ka lang sa ganun Ha? Wala ba kayong salamin? Tingin-tingin din minsan sa salamin. Lahat ng bagay may itsura. Sila may itsura, ikaw may itsura. Masagwa nga lang. Pangatlo, kung merong mga galing na galing sa sarili, meron din namang mga choosy group. Sila yung mga mapipili sa trabaho. Mag-anak niyan yung mga parent. Mga magugulang, kakapili ng trabaho, hindi nila nararamdaman. Nanggugulang na sila. Ganyan mga yan. Kasi ayaw nang nahihirapan. Pag nakita mo yan, inuutusan ng mga matataas, mga amo, mga boss, yung mukha, makikita mo yung mukha, gano'n. Na parang gusto sabihin sa'yo na, Sir, ma'am, sa kanila mo na iutos. Alam yun Pero sa totoo, alam niya yun. Gusto lang makagulang. Yung mga choosy fruit na yan, madalas siyang bumubulong-bulong yan. Yan, ganyan yun. Bumubulong-bulong. Hindi mo maintindihan yung sinasabi niya. Oo. Hindi bukol sa loob niya ang pagtatrabaho. Oo, kasi nga, choosy fruit. Pili ka no? Hindi ka rin naman kagalingan. Pang-apat. Ito. Sure ako, marami kayo na-encounter na ganito. Yung mga straw. Yan yung mga sumisip-sip. Malinta ba? Nasa mga amoy, dikit na dikit. Wow! Pero palihim. Mga chika, babalita ng mga maling impormasyon sa mga nakakataas. Kasi bibigyan niya yung sarili niya. Iangat niya.
Ganyan yung mga yan. Bakit nila ginagawa yun? Bakit nga ba? Siguro para makaposisyon, para maka-benefits. Diba? Kung siya di ikaw na magaling, ikaw na. Eh, hindi na nagsusumbong. Yan. Pang-5. Ito. Pinsan to ng mga story. Ito yung mga CCTV. Itolo pa lang. Alam nyo na eh. Gano'n no? Enemy spotted. Yung mga yan, walang ibang ginagawa yan. 24 oras. Dahil pa niya naman newscaster. Yan yung mga nakatingin sa'yo. Sa lahat ng galaw mo, lahat ng ginikilos mo, tingin niya. Tapos, kahit hindi mo ginawa, ikakalat niya sa ibang tao. Ganyan niya. Ayun ang dali niya. Chismoso, chismosa, lahat nakamonitor. Ang pang-anim ay yung mga jealousy. Alam mo, bintana. Eh, mga siloso't-silosa, jealous people, yung bumubulong-bulong pa sa kasama, naita silang bago sa paningin nila. Bulong, sabihin, utang lang naman, si ganitong ganyan. Ano yan eh? Ganun eh. Tapos mamukat-mukat ka, wala pang 2 araw nakakalipas, meron na siya! What the? Ingitero yung mga yan eh. Sure ako, yung mga jealousy nagsusulputan niya kapag ka yung mga umaangat ang mga katrabaho mo, kitang-kita nila yun. Sisilipin nila yun. Kasi nga, nagsiselo sila. Magaling din naman ako Ba't hindi ako napunta sa posisyon na yun? Kung ano sinasabi. Ingit nga kasi, di ba? Imbis na maging proud sila sa mga nakikita nila. Naiingitan pa. Envy, jealous, inggit, selos. Nako! Magkapatid yan. Kaya pag nakita mo magkasama yung dalawa na yan, makikita mo ang kambal sa pamilya. Pang-7. Eto, kahit wala sa trabaho, marami nito. Marami ako na-encounter na ganito. Yung mga orohan. Plastic. Okay sana magpaka-plastic eh. Pero kung Tupperware, yan yung pagkarap mo. Napakahaba ng mukha. Nakagiti. Napakasaya niya. Sa tingin mo, masaya siya kasi kausap mo siya. Puro positibo sinasabi sa'yo. Ang galing mo Ay siya. Pagtalibon mo, butik, di naman pala magaling ito eh. Sisiraan ka. Sasabihin sa kausap mo, si ganun. Kung ano mo sinasabi ka. Alam mo naman tayo eh. Diba? Pag pinasa mo na sa ibang tao yan, kulang-kulang. Nagkukulang na, nadadagdagan pa. Ng kasinungalinga. What the? Ganyan. Eh yun na pagsabihan, urukan din. Pero ika nga nila, minsan kailangan din natin makipag-orukan o makipag-plastikan. Para hindi tayo makasakit ng damdamin. Kasi pag nagpakatotoo, pag sinabi mo kung sino siya, mamasamayin niya. Lalo pag negative ang sinabi mo, nako, babalik pa rin na yun. Pag pinasi mo sa iba, gaganunin niya yun. Ikaw ang magiging masama. Pero sa totoo lang, gusto mo siya ma-improve. Gusto mo malinawan siya. Pero walang ganon ang mga orokan. Pang-8. Sa trabaho, kahit saang trabaho, hindi mawawala ang mga bully, pagbiro, mapambuska, hindi mawawala yan. Nandyan yan. Pinoy tayo eh. Pero, may mga ganyan na tinatawag na onion. Yung may mga balat sibuyas. Yung mga yan, malalakas mambuska. Pero pag sila na, ang biniro mo o binuska mo, na kahit napakalit na bagay, mapipikon sa'yo. Magdaramdam, magtatampo. Magtatanda mo na, nagtampo ka pa. Konti!
konti na sa'yo. Pikon, o siya na una mag-aamo ng away. Yan. Pero hindi naman tinutuloy. Konti. Pang-siyam. Ito. Yung mga gusto ko eh. Trabaho, siyempre, hindi mawawala yun. Sahod. Kaya nga nagtatrabaho eh. Para kumita ng pera o sumahod. Pero, usapan ng sahod, may nangangailangan. May humingi ng tulong. O huwag lang sa sahod. Hindi lang sahod. Pag nangailangan lang ng tulong. Pinansyal, halaman, kung saan pa. Sa humingi ng tulong, lalabas at lalabas ang mga parasite. Parasite. Bakit kamo? Sila yung mga madalas na mangailangan. Pera, tulong, halaman, kung ano-ano pa. Siyempre ikaw, mabait ka eh. Tutulong ka. Hindi nila yung inisip yun na nakaka-permisyo na sila. Yung minsan na ng problema eh. Hingi ka ng tulong. Kailangan mo eh. Kaya araw-arawin mo. Puti pre, magtrabaho ka pa. Lalo pag pera pinag-uusapan, ang hiram yan. Oo, dumadalas ang paghiram yan. Pero sa singilan, hindi ka kilala niyan. Oo, papalala mo pa. May humihingi sa'yo, bibigay mo. Pag may baon ka, bibigyan mo. Pag may baon siya, nagtatago. Pag nakita mo, paubos na. Pag humingi ka, kunti nga lang to eh. Isa nga lang to eh. Yan. Ganyan ang mga parasite. Ayaw nilang gawin sa kanila, pero ginagawa nila sa iba. Wow! Ang matindi dyan, pag hindi mo napahiram o napagbigyan, nakaw! Sila pa yung may ganang magtampo, saka magaling. Pang-sampu. Sa trabaho hindi nawawala ito. Mas dumarami pa nga yung ganito. Parang kamatis na bulok. Pag hinalo mo sa mga maayos, yung bulok hindi naman gaganda yun. Nangahawa. Mabubulok na rin yung iba. Sila yung mga tinawag ko Renato Reyes. Renato Reyes. Mga reklamador. Reklamo dito, reklamo doon, reklamo dyan. Kung saan-saan, kung kani-kanino, nagre-reklamo. At inutusan, reklamo. Pag binigyan ng trabaho, reklamo. Pag nahirapan ng kaunti, reklamo. Puro reklamo pre, susunod ka rin naman. Diba? Tsaka tanda mo, hindi ka rin naman kagalingan. Pinapasahod ka rin lang. Tingnan mo. Pero tsak ko, kung nag-a-apply ka, kung tinanong ka ng interviewer, kaya mo ba yung ganito? Ano sagot mo? Kahit ano po sir. Kahit ano po ma'am. Kailangan ko ng trabaho eh. Pucha, edi wow. Yan. Yan alam nyo na yung 10 uri ng katrabaho mo na ayaw mo maging sila. Actually guys, maraming uri ng trabahan sa kumpanya. Iba-iba yan. Pero itong binigay ko sa inyo eh, sariling opinion ko lang. Sila yung top 10. Okay ba? Mga siguro, may mga iba pa. Pero, dinisregard ko lang. Siguro dahil minsan mo na sila may encounter. Pero itong 10 to, sure ako, nakatrabaho mo. Hanggang ang susunod na vlog, mga kabuto, Pony Bones now, signing off. Parang di ka kontento. Parang gusto mo pa ng isa. Sige, bibigyan kita. Bibigyan ko kayo. Bonus! Dito pang labing isa, bonus lang to. Baka may gaundar nyo, yung mga pako. Sila yung mga katrabaho mo na kailangan mo pang pukpukin, utusan, para sumunod. Aba, isa rin sa magugulang kung mahilig magmaang-maangan, kunwari hindi alam. Hindi nila alam yung duties and responsibility nila. Pero sa totoo, alam nila, nakikiramdam lang. Siyempre, pag di na utusan, ligtas. Petics na naman.
Kaya naman, napasahod ka, pero ganyan ka lang. Kitid din eh, no? Ano ka, papasok sa trabaho para maganti ng uwian?